At nakunan din po ng video kung paano isinama ng mga pulis Makati yung mga gwardyang pumigil sa convoy ni Mayor Junjun Binay. Pero giit ng kampo ng mga Binay, inimbitahan lang nila at hindi inaresto ang mga pulis. O ng mga pulis yung mga gwardya ng Dasmariñas Village. Ayon naman kay Vice President Jojomar Binay, wala siyang nakikitang masama sa naging aksyon ng kanyang anak. Nakatutok si Jam Sante. Mali at malisyoso ang tawag ng kampo ni Makati Mayor Junjun Binay sa lumabas na balita ukol sa di umano'y pagpapaaresto niya sa mga gwardya ng Dasmariñas Village sa Makati na pumigil sa paglabas ng kanyang convoy sa Banyan Gate. Ayon sa tagapagsalita ng alkalde na si Joey Salgado, hindi totoo ang inulat sa Philippine Daily Inquirer na sinabihan ng alkalde ang mga gwardya ng mga katagang, "Kilala mo ba ako?" Malisyoso raw ang ulat dahil bumabalang daw ng sasakyan si Binay para magpakilala at makiusap na paraanin sila. Aminado ang kampo ni Binay na tinawagan nga ng alkalde ang mga pulis. Para raw ito mawala ang tensyon dahil pinaligiran umano ng armadong security guards ang convoy at hindi para ipaaresto ang mga gwardya. Mismong ang mga gwardya raw ang nagkusang sumama sa pulis at makikita naman daw iyon sa video. Ang ama ng alkalde na si Vice President Jojomar Binay, walang nakikitang mali sa naging aksyon ng kanyang anak. Yung nangyari yung gabi, following morning, kinikwento na sa akin ni Junjun. So, sabi ko, makakalungkot naman yung ganyan. Mabuti na lang, tama na rin yung naging reaction nun. Ikinalulungkot din daw niya ang pagkakadamay pa sa isa pa niyang anak na si Senador Nancy Binay na nakasakay sa isa sa mga sasakyan sa convoy dahil pumunta daw ang magkapatid sa isang salo-salo sa lugar. Sabi ng Vice Presidente, tila nabago raw ang detalye ng insidente na lumabas sa pahayagan. From what I had gathered, distorted naman yata doon sa totoong nangyari. No? Tsaka wala na, nagkapaliwanag ganyan. Maliwanag na yung paliwanagan ng bawat isa. Pero hindi niya direktang sinabi na tingin niya'y politically motivated ang paglabas ng balita laban sa kanyang pamilya. Ewan ko dyan kung paano. Pero yung pag-usapan na lang natin kung anong tunay na pangyayari. Pero ang senadora hindi nagatubiling sabihin sa isang pahayag na may naninira sa kanyang pamilya. Ano man daw ang gawin nilang paliwanag, hindi titigil ang mga taong ayaw sa kanyang pamilya. Gayunman, kinalimutan na raw nila ang insidenteng nangyari may 3 linggo na raw ang nakaraan. Nagkaayos na rin daw ang mga individual na sangkot. Jam Sante, nakatutok, 24 oras. Sa kabilang panig naman po, ayon kay dating UP Dean Raul Pangalanan, ang publisher ng payagang Philippine Daily Inquirer, hindi na muna sila maglalabas ng payag kaugnay na balita na yan.